So, yan. Good morning. And ito po ang aking podcast. Ako po si Lawrence Arguelles from BSID 1C. At ito po. May mga naka-prepare na po akong mga questions dito. And aansweran ko lang po sila lahat. Isa-isa. Simulan po natin sa ano ang isang pangyayari sa iyong buhay na lubos kang binago. Siguro po nung bata po ako. Kasi po dati, nung nasa elementary days po ako, palagi po akong palaaway po ako nun eh. Palagi ako nag-guidance, ganun. Isa, kahit sino po, inaaway ko po nun. Pero nung dumating po yung high school years ko po, nung nakahanap po ako ng katapat ko dun, ayun, siya po yung nagpabago sa akin na hindi porket ako po yung mas malaki, ganun. Kakayanin ko na po sila lahat. Kaya, ayun po, simula po nun, hindi na po ako nakikipag-away. At number 2, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa buhay? Siguro po, yung palagi pong pinapaalala sa akin nila mama at papa na mag-aral ako ng mag-aral, na magsupikap ako sa buhay. Ayun po. Tapos number 3, naranasan mo na ba ang isang pagbabago ng pananaw sa iyong buhay? Siguro po yung isang nagbago po sa pananaw ko po sa buhay is hindi palaging madali. Merong mga times na mahirap, merong times na hayahay, ganun. Pero hindi palagi hayahay. Darating at darating yung mga problema. Ayun. Number 4, ano ang isang paniniwalang dati mong pinaniniwalaan pero hindi na ngayon? Siguro po may isa po akong ugali kasi dati nung bata ako na kung ano po yung pinaniniwalaan ko, kung ano yung nasagap ko na mga sinasabi nila, ayun na lang po yung pinaniniwalaan ko kahit wala pong ebidensya. Ganun po ako dati nung bata po ako. Pero nung medyo nag-matured na po ako, doon ko lang po inisip na dapat po, bago po ako maniwala sa mga bagay-bagay na sinasabi nila, dapat po may resibo. Parang may ebidensya po na sinabi nila yung ganto, ganyan. Ganun po. Kaya, ayun po. Ayun. Tapos number 5, kailan mo naramdaman ang pinakamalaking pagkakamali sa sarili? Siguro ngayon. Kailan mo naramdaman ang isang pinakamalaking pagmamalaki sa sarili? Siguro po yung pinagmamalaki ko po yung sarili ko dati. Pagka nananalo po ako sa mga bike race, ganun. Kasi po nakikipagkarera po ako dati. Ganun. Pagka naka-podium po ako. Ayun, pinagmamalaki ko po yung sarili ko po nun na lumakas po ako sa pagbabike, ganun. Number 6, naranasan mo na bang lumabas sa iyong comfort zone at ano ang nangyari? Siguro po meron po dati hanggang ngayon ginagawa ko po yun. Yung dati po kasi palagi po akong nakabase sa mga kilos ng iba. Kunwari po, kung ano po yung decision nila, sumasama na lang po ako sa kanila, ganun. Pero kasi po wala po akong parang sariling decision indecisive po, ganun. Tapos nung natutunan ko nung lumabas po ako sa comfort zone ko na dapat hindi palaging
depende ako sa mga kaibigan ko, ganun. Dapat may sarili akong decision sa buhay ko. Nung inisip ko yung ganun na way, sinimulan ko nun, mag-solo ako sa buhay. Basta, kung ano yung gusto ko, ayun na yung sinusunod ko. Kunwari, gusto nila ng ganun, pero ako, ayaw ko. Hindi ko na pinipilit na sumama sa kanila. Kasi hindi naman ako komportable sa ganun. Mas gugustuhin ko na lang na sundin yung comfort zone ko. Kaya, number 7. Ano ang pinakamahirap na desisyong nagawa mo? Pinakamahirap. Yung pag-alis ko po sa may hometown ko. Kasi taga San Mateo, Rizal po ako eh. Doon na po ako lumaki simula nung bata ako. Simula grade 3 hanggang grade 10, ilang years po. Basta, ayun, mahaba-habang panahon din po. Kaya, sobrang hirap po na iwanan yung San Mateo para sa akin. Kasi andun po lahat ng kaibigan ko eh. Lahat ng mga childhood friend ko andoon. Tapos, ayun. Pero unti-unti naman po ako nasanay na po dito sa Ilocos. Tapos, ano ang isang bagay na natutunan mong may kahirapan? May kahirapan. May kahirapan. Siguro yung yung sa may pagbabike ko na lang po ulit. Nung una po kasi nahihirapan po ako kasi po yung temperature dito sa Pilipinas sobrang init, ganun. Yung kahit onting bike mo lang, pagpapawisan ka na agad, maliligo ka na agad sa pawis, tapos mangingitim ka pa ganun. Pero natutunan ko po yun kahit sobrang hirap. Kasi po gusto ko rin po magbike na eh. Number 9. Ano ang pinakamalaking impluwensya? Sino ang may pinakamalaking impluwensya sa buhay mo? Yung may malaking impluwensya po siguro sa buhay ko is si mama. Kasi po, siya po yung sumusustento sa amin. Siya po yung nagpro-provide sa amin ng mga kailangan namin, ganun. Ayun, si mama ko. Tapos, number 10. Naranasan mo na bang mawalan ng matalik na kaibigan? Ayun. Meron po dati, nung nakaraang election lang po yun, ng mga presidente, gano'n. Meron kasi, magkaiba kasi kami ng sinusuportahan nun, ng kaibigan ko po na yun. Siya po, Lenny, ako po, BBM. Tapos, nagkaroon po kami ng argumento. Nag-away po kami nun. Tapos hanggang sa parang may nasabi po ako sa kanya na hindi maganda. Tapos ayun po, nung nag-away po kami nun, nagkahiwalay na po kami. Parang kinut off po namin yung isa't isa. Tapos pagkatapos doon, nung mga ilang months pa lang, mga first month ganun, okay lang po sa akin nun na mawala po siya ganun. Pero habang tumatagal po, nung na-elect na po si BBM na nanalo, ayun po, doon ko lang po na-realize na tama siya at mali ako. Dapat nakinig na lang po ako sa kanya kasi siya po yung nagre-research. Ako po, binuboto ko na lang po kung sino yung sinusuportahan ng mga nasa paligid ko po, ganun. Number 11. Ano ang pinakamasayang kabutihang loob na ginawa sa'yo ng isang tao? Siguro po pagka umuwi po ako ng probinsya. Kasi po, hindi po ako nagta-tricycle pagka umuwi po ako ng probinsya kahit malayo po yung bahay namin. Kunwari po, bababa po ako ng arko po namin sa Ilocos pagka umuwi po ako. Tapos, lalakarin ko na lang po yun. Paloob po yung sa amin
paloob po yun. Tapos, pagka may mga dumadaan po na mga nakamotor, tricycle, ganun po, sinasakay po nila ako. Tapos, ayun po, sa simpleng kabutihan po na ganun, natutuwa po ako. Kaya, yun po, ginagawa ko rin po sa iba yun. And yun. Number 12, paano mo naranasan ang iyong unang pagkasawi sa pag-ibig? Paano ba? Meron po kasi dati yung first girlfriend ko. Medyo may hindi po kami pagkakaunawaan nun. Kaya po kami naghiwalay talaga. Ayun po yung dahilan. Meron ang hirap. Paano mo naranasan ng yun? Basta sobrang sakit po nun para sa akin. Kasi po, may goal po ako sa buhay ko po nun na kung sino yung unang maging girlfriend ko. Gusto ko, siya na rin po yung magiging asawa ko. Pero, ayun po. Nagkaroon po kami ng away. Kaya, nagkahiwalay po kami. At, nakamove on na rin po ako sa kanya kasi almost 1 year na po kaming wala. Number 13. Nakipagkita ka na ba muli sa taong matagal mo nang di nakakasama? Hindi ko po alam kung matagal na po ito, pero nagkita po kami ng mga kaibigan ko sa San Mateo na mga iniwanan ko po doon. Nagkita po kami nung May last year, nung birthday ko po, kasi doon ako nag-celebrate ng birthday. Tapos, magkikita ulit po kami ngayon. Pagkatapos po ng exam, pupunta po ulit ako ng San Mateo para mag-celebrate po ng birthday doon sa May 24. Tapos, number 14. Ano ang pinakamahalagang payo na natanggap mo mula sa isang mahal sa buhay? Yung pinakamahalaga ko pong payo na natanggap is yung palaging sinasabi sa akin ni Papa na mag-aral ako ng mag-aral. Ayun po. Kasi po, siguro po kaya niya po palagi ko pong tinatandaan yung sinabi po sa akin ni Papa na yun. Kasi po, ako rin po yung mahihirapan eh. Sarili ko rin po yung mahihirapan eh. Pagka wala po akong tinapos sa buhay, wala po akong tatakbuhan na trabaho. Kasi lalo na po ngayon, pamahal po ng pamahal yung mga bilihin eh. Kaya, kailangan ko po mag-aral. Tapos, number 15. Nakatulong ka na ba sa isang tao sa paraang di mo makakalimutan? Nakatulong ka na ba sa isang tao sa paraang di mo makakalimutan? Opo. Nung panahong araw-araw pa po ako nagbabike po ako nun. Di ba po kasi nagbabike ako nun, papunta po akong vegan nun eh. Tapos habang nasa daan ako, may nakasalubong akong isang bata na hindi siya makatawid. Kasi tatawid dapat siya eh. Pero ang daming salubong kasi yun eh. Maraming mga truck, ganun. Sunod-sunod po as in. Tapos, ayun po, tinulungan ko po yung bata na makatawid sa kabila. Tapos, binigyan po ako nun ng lollipop. Kaya hindi ko po siya makalimutan kasi binigyan niya po ako ng lollipop nun. Mga lang po yun. Siguro 8 years old na bata. Kasi po maliit lang po siya. Hanggang bewang ko lang po. Ganun. Tapos tapos na po pala. So yun. Tapos na po ang aking podcast at ako po si Lawrence Arguelles ng BSIT 1C.